Simula nung lumipat kami dito, first time kaming nabisita ng kuya ko. And alam mo, nakakagulat pa kasi hindi ko talaga ina-expect na pagising ko, andito na sila sa bahay. So ayan nga, tinor ko muna sila dito sa may likod. Dahil nga, sobrang lawak dito. Very provincia vibes. At nangyayaring kasi yung kuya ko na maglakad-lakad. Kaya for the go. Few days ago kasi nag-message na siya na baka tentative gantong araw siya pupunta. Pero hindi naman ako nag-expect dahil hindi naman siya nag-confirm. So sinabi ko lang yung pin location ng bahay namin. At ayun nga, nagising ako. Sabi ni Pinggoy, oh, andyan si Tito Alvin nyo, ganyan. Ilang araw na lang kasi, magbo-birthday na yan siya. And nabanggit niya nga noon na sige, kapag nakapunta nga kami dyan, lalo na nung nakita niya siguro yung vlog ko, nagpunta kami ng dagat ni Kowa, tapos puro basura. Sabi niya, sige, pagpunta natin dyan, magdagat tayo. So dahil may sasakyan naman, and medyo paggabi na to, sabi ko, ay sakto. Dahil gusto niya nga rin kahit paano maikot itong lugar nga namin. So ayan, dinala ko siya sa bayan. Meron kasi ditong night market. Ito yung hotcake na paborito talaga naming mag-iina. 10 pesos lang yan. Ang sarap, ang kapal, ang laki niya. Sobrang sulit, nakakabusog talaga. Tapos ang mura ng mga pagkain kasi dito. Yung kuya ko, ang dami niyang mga pinagbibiling ganyan-ganyan. Tapos magkano lang yung binayaran niya. Bumili na rin kami doon ng mga bigas at saka paper plate. Yung mga magagamit namin dahil kinabukasan, magbe-beach na rin kami. So, ang daming kaganapan nung gabing yan. However, ipupush ko pa rin talaga yung paggawa ng content dahil meron nga ako mga natanggap na travel essential. So, saktong-sakto nga siya para ma-organize ko rin yung mga dadalhin naming gamit sa beach. So, ay sumama talaga ni Pinggoy kaya kami mag-iina lang ang sasama. Pati na rin yung family ng kuya ko. Sakto rin dahil kailangan ko talagang i-organize yung mga dadalhin namin mag-iina. Ginamit ko na nga itong bagong dating ko na travel organizer or luggage organizer. 5 piraso na yan from Zolele ito. Before kasi marami akong ganito. 3 set yata. Hindi ko na talaga malaman kung nasaan sila. Nakakainis. So anyway, eto na nga siya. Ang kagandahan dito kasi meron naman ako na try na parang net yung ano niya. May tendency mabutas talaga yun. So yun, maganda yung quality ng travel organizer ni Zolele. At meron din ako natanggap na Trader's Joe na tote bag. Buti na lang din talaga. Itong size large yung pinili ko dahil saktong-sakto siya sa beach trip. O, diba? So ang gagamitin ko is isang ganito plus isang waterproof bag. Just in case lang, no? Para at least yung mga cellphone or kung ano man, doon ko ilalagay. Para waterproof, hindi mabasa sakaling umulan or something. Ganon. Bale, dito sa sala, tinanggal ko na muna yung working table ko. Sinet up ko yung isang semi-double dito. Ayan ngayon nakasapin ng gingham na blue. Plus yung sofa bed. Sineset up din namin siya as higaan para comfortable talaga sila makakatulog dito. Nagpunta rin pala kami kanina ni Pinggoy sa Dali. Bumili kami doon ng liempo, mga ilang chips, yung mga kakailanganin naming baunin para nga sa aming paparating na beach trip. Then kinabukasan, pagising ko, sobrang busy na nga ni Pinggoy dito. May nakasalang na siyang cocktails na hotdog. Tapos nailuto niya na yung adobo. Tapos meron pala akong natanggap. Nasa apartment pa kami, yung ganitong Gianchi na para siyang food jar, yung tawag sa kanya. Meron pa nga yung maliliit na kasamang stainless bowl na pwedeng ipasok sa loob, mga 2 piraso, ganyan. Basta, so diisip ko, why not ilagay na lang muna natin yung ulam dito? Kasi masyado kami maraming dinalang kanin para in case nga na magutom kami doon. Basta may kanin, may ulam, okay na. Tapos chicha na lang, 'di ba? Para pala sa mga nagtatanong ng link nitong deep fryer na ginagamit namin dito kapag nagluluto nga si Pinggoy. Maglalagay ako ng link niyan sa comment section. Nasa showcase ko rin yan kung sa Black Up nyo man mapanood itong video. Siguro mga magsi-7 na kasi si Pinky this December. Magsi-7 years na rin ako hindi nakakapunta ng dagat or nakakalangoy ng dagat talaga. Kaya grabe, sobrang excited ako para dito sa trip and sobrang simple lang yung mga bibit-bit namin pagkain. Mairaos lang talaga, mapa-experience ko lang din talaga, especially sa mga anak ko na makaligo sa beach dahil, di ba nga nung nakaraan, first time na makakita ni Kowa ng dagat, kaso puro basura, hindi ka rin talaga makakalangoy doon. Kagabi pa lang na-ready ko na yung mga bibit-bitin namin. Nag-refill na ako ng mineral water dyan sa isang galon ba yung tawag dyan ng tubig. So, andito sa pink na baunan yung hotdog, yung adobo na sa dilaw na food jar, tapos yung mga tubig namin, nilagyan na namin yan ng mga yelo. Binigyan ko rin si Desiree ng Coca-Cola na tumbler para meron din silang malamig na pag-iinuman, kumbaga refill na lang at saka may dagdag pang kanin at ekstrang langaw. Wisit talaga yung mga langaw.
na yan dito. So, kanina pala pagising, grabe, may niluto pa yan si Pinggoy na almusal. Sobrang busy niya talaga, as in, asikaso kami. Kaya sobrang thank you so much, my love. Ayun niya kasi talagang sumama kahit anong pilit namin. Dito lang daw siya, pahinga lang din daw siya dito sa bahay. For Dago. So, ang pupuntahan pala namin sa may Baywalk lang. And napanood ko na rin yung ilang mga videos sa Black Up, yung mga nagpunta doon. Ang sabi kasi, walang bayad doon, walang entrance. So, maliban dito sa mga pagkain, inumin, or tubig lang naman yung binitbit ko na drinks talaga namin dito. Nag-ready rin ako ng tent, tapos mga picnic mat. Nasa labas na sila naka-ready para ilalagay na lang sa, sa kotse pag aalis na nga. Ang mangyari pa nga niyan, ang usapan, dapat before 6 o'clock alis na tayo, ganyan-ganyan. Ang ending, dahil ang daming mga kaganapan ng gabing yan, hindi nakatulog ng maaga ang mga person. So, ayun, mga past 8 a.m. na rin yata kami nakaalis niyan. And sa sobrang dami kong iniintindi, nung paalis na kami, sabi ko, asa ba yung cellphone ko? Hindi ko talaga mahanap. Nagpatulong na ako kay Pinky. Sabi ko, nak, tulungan mo nga ako. Hindi ko mahanap yung phone ko. Alam mo, nandito lang pala. Naiwan lang siya dito sa kusina. Oh, yeah. Ay, salamat, anak. Hi. Galing. Thank you. Going na. Bye, Lalab. Okay ka lang dito, Lalab? Ha? Lalab ko. So, ayan na nga po at nag-load na kami ng mga gamit dito sa sasakyan ng makaalis na nga. Grabe, medyo jam-pack talaga. Hindi kasi talaga uso sa akin minsan yung travel light. Kasi feeling ko ang dami namin kailangan. Even potty trainer, yung maliit, inabili ko sa IKEA para sa mga bata. Binitbit ko rin kasi iniisip ko, what if wala kaming mahanap doon na wiwian, ganyan-ganyan. So, yung mga disposable bags na pwedeng malagay doon sa potty trainer. Nagbitbit ako, tent, picnic mat, yung mga ganong bagay. Grabe, ewan ko ba, bakit may ganito akong tray? Akin lang din naman kasi may sasakyan naman, kasya rin naman, at saka mas okay na yung kumpleto tayo kaysa kung kailan nandun na, tsaka maghahanap ng mga gamit na wala. At syempre nga, di ba, may bat kaming tent. Yun lang talaga yung peg namin. Kung backpacker, sa tent magpapahinga, maglalatag ng picnic mat, doon kakain, tapos maghahanap na lang siguro ng shower area doon, ganun. Nung nasa bahay na rin pala kami ng San Juan, kasi nga mag-birthday na yung kuya ko in a few days. So sabi ko, bilhin na rin kami ng cake para makantahan din namin siya doon. Nakita na namin yung ine-expect kong babayaran namin dito, which is yung environmental fee. Pero sa mga bata, hindi na siya required bayaran. At ganito nga kaganda. Itong tinuro sa amin nung nag-assist sa parking. So yung sa parking fee, 100 pesos ang fee sa kotse. Tapos sabi niya, dito kayo, ganyan. So ayan, pasok naman kami. May mga cottage dito. Napansin ko may CR din. May maliit na tindahan. Tapos meron pang piso wifi. And ang sabi kasi sa amin, hindi daw pwede mag-set up ng tent. So dito kasi sa may malapit na sa dagat, bawal mag-set up ng tent. So, mayroong harang dyan na simento sa harap nga nitong cottage na ito. Doon daw, pwedeng mag-set up ng tent, pero magbabayad pa rin kami ng 500 pesos. Tapos, wala pang access sa CR, sa liguan, ganyan. So, kinonvince na kami na mag-cottage na lang, and from 1K, 800 na lang daw ang bayaran namin. So, since medyo marami rin kami dito, okay na rin kasi para mas comfy nga kami dito. Wala rin namang bayad yung entrance, and kapag nag-avail kami nitong cottage, meron na rin yung ilaw, may saksakan, kung meron kang bit-bit na portable video, kaya pwede kang mag-video. Happy birthday! So, ayan nga, at nakakantahan na rin namin ang kuya ko. Pagpasensyahan mo na, at ito lang ang nakayana ng mimasor ninyo. Pero, solved kami dyan. In fairness naman, ito na talaga yung exciting part. Yung mga anak ko finally makakapag-swimming na sa dagat. Kanina pala, bago kami umalis, pinaliguan ko na muna sila. Suot na sila ng swimsuit. Even ako, kasi iniisip ko, wala nang time na, pupunta pa ako ng tent para magpalit-palit ng damit. So, dapat nakapang-swimming na kami para ready. Ligo na lang talaga. Pagdating namin dito, sinet up agad namin yung cottage. Kinantahan yung kuya ko. Nagsikain na muna kami bago namin pinag-swimming yung mga bagets dito. And hindi rin talaga nawawalan ng adult na tumitingin sa mga bata. Kumbaga, salit-salitan lang. So, dito nga pala kami sa may puting buhangin sa San Juan. Grabe, sobrang ganda talaga dito. Ang kalma ng dagat, nataon pa na low tide. So, kahit na medyo malayo ka na nga, hanggang tuhod lang. Grabe, ganun talaga pala kapag low tide. Kasi, napapansin ko, yung ibang mga guests din dito, talagang dinadayo nila yung pagkalayo-layo para lang maabot yung hanggang dibdib man lang na tubig. Kaya sobrang na-enjoy ng mga bata yung time nila dito. Kasi nga kahit na
lalakad-lakad sila ng medyo malayo-layo nga from dito sa may buhanginan. Talagang abot na abot nila, hindi na kailangan ng floater. Gusto ko rin yung sand dito. Pino naman siya, pero hindi lang siya puting-puti talaga. Pero not bad na talaga. Medyo gloomy lang din talaga yung weather. Especially nung mga around 11 a.m. na. Feeling nga namin, uulan. So, ang nangyari, yung mga guests sa kabilang cottage, nag-start na silang mag-alsabalutan talaga. Tapos nag-iisip na nga rin kami ni Desiree kung tumuloy yung ulan, uuwi talaga kami na maaga, pero buti na lang nagstay kami kahit papano kasi kami na lang talaga yung natira dito nga sa resort na napuntahan namin. Yung mga katabi namin sa cottage, nag-alisa na sila. Pero sa ibang katabing resort, meron pa rin namang mga guests. So ayan, para tuloy na solo namin. Sobrang peaceful talaga. Nakaka-relax talaga dito. Lalo na kapag naririnig mo lang yung mga tawa ng mga bata, tapos chikahan malala kami dito. And dahil medyo puyat nga rin kami, alam mo, habang nakahiga nga kami dito, nagkukwentuhan, di talaga namin mapigilang makaidlip. Nakakaloka. Tapos habang nandito kami, ina-update ko rin si Pingoy from time to time kasi gusto ko talaga ma-experience na bumalik kami dito as a family, kompleto kami. So, sabi niya next time daw sasama siya. Diba? So, ayan nga pala yung itsura niya. Dahil low tide, merong tinatawag yung mga anak ko na island or sand island, which is ito nga tinutungtungan namin. Basta nakakatuwa talaga. Thank you, Lord, dahil yung first experience ng ligo sa dagat ng mga anak ko, sobrang saya, worth it. Chill lang talaga kami lahat dito. And siguro dahil hindi rin summer season, kaya kakaunti lang yung tao dito. Pero kapag sobrang stressful na rin talaga ng buhay, tapos gusto mo mag-relax, talaga nakakatulong yung pagbisita sa mga ganitong lugar. Diba? Hindi naman kailangan sa San Juan, Batangas, kahit saan na malapit sa inyo, kahit sa ilog, nature, ganyan. Tapos ayun pa nga, malinis din naman siya. Halos wala nga ako masyadong nakikitang mga basura. Siguro may ilan-ilan na siguro inahangin, ganyan. Pero walang mga bato-bato, walang dikya, basta sobrang perfect. Tapos ayan, ewan ko rin kung ano yung pumasok sa isip namin. Ayan, nagtatakbuhan kami dito pero sobrang na-enjoy rin talaga namin. Kami na kuya ko, ang bigat ng katawan namin. Grabe, nakakapagod talaga yung pinagagawa namin dito. Dahil nakailang takbo kami, tapos dahil nga puyat ako, hindi ko mapigilan na makaidlip talaga. Buti na lang dito sa maliit nga na tindahan. Meron silang patimpla ng kape, 15 lang. Nabuhay talaga yung diwa ng Mima Bells nyo. And then from time to time, balik lang kami sa cottage para kumain. And kita mo, diba? Para namin na solo yung buong resort. Ang ganda! Sabado kami nagpunta niyan and wala. Parang isa ito sa mga masasayang kape experience ko. Hindi naman kailangan mahal yung kape dahil napakasimple lang talaga pero iba talaga. Thank you, Lord, talaga sa ganitong experience. Talagang sobrang nakakatuwa. Tapos kung kailan talaga kami magbe-beach, saka pa hindi mahanap, mahagilap yung mga beach toys nila. Kaya yung pinag-inuman ng kape ko, yan na lang talaga yung nilaro din ni Kowa. Grabe, sobrang na-enjoy talaga namin to. And hindi rin kami nagtagal. Siguro mga around 3 or magpo 4 p.m. Umalis na rin kami. At medyo hindi naman kalayuan yung biyahe. Nakauwi rin kami agad. And grabe, pagkaandar pa lang ng sasakyan, yung dalawang bata, tulog agad. Sobrang napagod sila dahil halos ayaw nga nilang umahon. Umahon ba yung tawag doon? Doon sa dagat. Dahil nga first time, diba? Understandable talaga. So, thank you very much, San Juan. Then, kinabukasan na nga pala ito. After makapag-breakfast, umalis na rin yung family ng kuya ko para makauwi na rin sila sa Maynaic, Cavite. Dahil, ang sabi kasi ni Desiree, ang expected na bagyo ba yun is that day, Sunday. So, inagahan nila ng uwi. And sabi nga niya, sakto daw, pagbaba nila ng mga gamit. Kasi, nagbigay din ako ng mga gamit yung mga kayang ipasok doon sa sasakyan nila. And sakto daw, paglapag ng mga gamit sa loob ng bahay. Saka daw, bumuhos yung ulan. Grabe rin talaga yung asikaso sa amin ni Pingoy. Hindi niya naman kailangan. Nagluto pa yan siya kanina ng corn silog pang breakfast namin para busog din si na Alvin bago umalis. Naglinis sa kusina. Naglaba pa. Ayun lang. Thank you so much, my love.